Para hindi na maulit ang trahedyang sinapit noong tumama ang Bagyong Tino, maagang pinalikas ang ilang taga Cebu dahil sa banta ng Bagyong Verbena mula sa bayan ng Liloan. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, nagsagawa na nga ng mga preemptive evacuation ng iba't ibang mga LGUs at mga barangay dito sa Cebu bilang paghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Verbena. Madaling araw pa lang kanina nang bumuhos ang malakas na ulan at hangin sa Giwan Eastern Samar dahil sa Bagyong Verbena. Ang LGU mahigpit na binabantayan ang coastal barangays. Nagsagawa rin ng pre-disaster assessment emergency meeting ang Catbalogan City dahil sa malakas na ulang naranasan kanina pang pasado 1:00 ng hapon. Buong araw din ang ginawang paghahanda sa bagyo ng Mandaue City LGU. Para di maulit ang naranasan noong Bagyong Tino, maagang nagsagawa ng preemptive evacuation. May mga residente namang nakatira malapit sa ilog ang kusang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwan butang na ako sa luwas nga kan ba. Palag. Ako rin magkulit ng mga gamit dito. Magpabilin lang ka dito rong gabi ana. Tingnan ako sila. Mag-preemptive na lang kita. Lahi di siya sa unang mga bagyo, kasi after atong Bagyong Tino, ang atong mga drainage dito sa syudad kanang naklag na gyud. So any amount of kanang rainfall, kasi dili kayo daghan, murag mo baha na gyud ta. Maaga ring pinalikas ang ilang taga Cebu City. Kay mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan nga dili na masubli ang nahitabo diatong Bagyong Tino. Magpapatupad daw ng forced evacuation kung kinakailangan. Samantala, kinansila ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat, palabas at papuntang Cebu City Port. Sa record sa PCG District Central Visayas, may 482 na mga pasahero ang stranded matapos hindi pinayagang makabiyahe ang 48 vessels at 105 rolling cargos. Emil, narito tayo ngayon sa Liloan Central School, isa sa mga itinalagang evacuation centers dito sa bayan ng Liloan. Ang ilang mga pamilya na narito kagabi pa nagsimulang lumikas bilang paghanda sa paparating na bagyo. Mahigit sa 800 individual ang narito, karamihan ay mula sa Barangay Kotkot na isa sa grabeng naapektuhan ng Bagyong Tino nang umapaw ang Kotkot River. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.